Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Gusto mo bang malaman ang gusto ng Diyos para sa buhay mo? Apat na bagay lang yung dapat mong gawin. Yan ang tatalakay natin sa video ito. Tayong mga Kristiyano, lahat po tayo ay naghahangad na gustong malaman ang gusto ng Diyos para sa buhay natin or ano ba ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para sa wala lang. So ang ating buhay Kristiyano ay meron po yung purpose. Of course, yung hangarin na yan ay para ang Diyos ay mabigyan ng papuri. Ngayon, meron tayong tinatawag na specific will of God para sa mga tao. Ibig sabihin, bawat tao, bawat Kristiyano, bawat isa sa atin ay may iba't ibang kalooban ng Diyos. Halimbawa sa akin, ang kalooban sa akin ng Diyos ay magpastor. Dati ako ay nag-aaral sa kolehiyo at pangarap kong maging engineer someday, pero hindi pala yun yung specific will of God para sa akin. Ang specific pala na kalooban ng Diyos sa akin ay maging isang pastor. Ngayon, sa'yo, ano ang specific ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo bang malaman ito? Ito yung mga dapat mong gawin. Apat na bagay lang. At yan po ay nakalagay sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Nakasulat po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sa verse 2, nakalagay po doon sa verse 2 yung mga last na sinabi doon, and perfect will of God. Yung sakdal or yung pinakakalooban ng Diyos para sa iyo. At paano mo ito malaman? Nakalagay po dyan sa verse 1. Sabi doon, ye present your bodies a living sacrifice. Yun ang una mong dapat gawin para malaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Una, you present your body as a living sacrifice. Paano ba magpresenta ng katawan sa Diyos? Okay? Alam niyo po ang pagsisimba. That's one way of presenting ourselves, okay, sa Panginoon. At pagdidesisyon na ikaw ay talagang susunod ka sa utos ng Diyos. So yun po ay pagpapresenta ng iyong sarili. Ibig sabihin, meron kang willingness na sundin ang mga utos ng Diyos na nasa Biblia. So yun dapat yung una mong gawin. Magkaroon ka ng desisyon na i-offer mo yung sarili mo sa Diyos. Ibig sabihin, magkaroon ka ng desisyon na magpagamit ka sa Diyos, sumunod ka sa mga utos ng Diyos. Number 2, sinabi doon, holy, may kabanalan. Okay? So ibig sabihin, tayo po mga Kristiyano ay dapat mamuhay tayo ng may kabanalan. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin na tayo ay dapat umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan. Since ang Diyos natin ay banal, nararapat din po naman na tayong mga Kristiyano ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Umiwas tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na perfect tayo ha. Okay? Hindi ibig sabihin na sinless tayo. Tandaan nyo po, iba yung Kristiyano na nagsisikap na mamuhay ng may kabanalan kaysa sa Kristiyano na hinayaan niya sa kanyang sarili na mamuhay siya at malugmok siya sa kasalanan. So tayo mga Kristiyano, mas piliin po natin na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, sikapin natin. Okay, we are not perfect pero sikapin natin na makaiwas sa lahat ng uri ng kasalanan. So diyan napapasok yung process of growing. Tayo ay lumalago as a Christian. Okay, dati napakarami nating iba't ibang uri ng kasalanan na nagagawa pero bilang Kristiyano ngayon ay natatabasan na yung ating mga kasalanan. Okay, may mga kasalanan tayo ngayon na naiiwasan na natin. That's the way how we grow, mga kapatid. Hindi po on the spot na mababago yung ating buhay. Dahan-dahan po, slowly but surely, dahan-dahan man, pero at least nakikita yung improvement sa ating buhay Kristiyano hanggang sa talagang mapapanatili na natin yung pamumuhay na may kabanalan sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Number 3 is sinabi po dyan sa Romans 12 verse 1, acceptable unto God. Sa Tagalog, katanggap-tanggap sa Diyos. So, ibig sabihin nito mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kailangan lahat ng ating mga ginagawa, lagyan natin ng tanong. Ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Halimbawa, kung ikaw ay natukso sa bisyo at gusto mong manigarilyo, lagi mo nang tanungin,
ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Iinom ka ng alak, ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Of course, yung mga bagay na yan, mga bisyo, obvious na po yan na hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. So anumang mga bagay na nais mong gawin, anumang lugar na nais mong puntahan, lagi mong tanungin ang sarili mo na katanggap-tanggap kaya ito sa Diyos? So pag may ganun ka laging katanungan sa lahat ng iyong ginagawa, mas masisecure mo ang iyong buhay Kristiyano, mas mapapanatili mo yung kabanalan. Kasi sa tanong na yon, talagang masasagot mo kung karapat-dapat ba na gawin mo yon. At para maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa, siguraduhin po natin yan ay naaayon sa Biblia. So kung ano yung nasa Biblia, yun yung dapat nating gawin at siguraduhin natin na para maging katanggap-tanggap sa ating Diyos yung ating mga ginagawa, ay hindi dapat labag sa Biblia yung ating mga ginagawa. Kung ano man yung plano natin, kung ano man yung nais nating gawin, lagi natin tingnan sa Biblia kung approve ba ito sa Biblia. At kapag approve yan, malamang at sa malamang 100% approve din po yan sa Diyos. At yung pang-apat, yung sinabi ng Biblia sa verse 2, and be not conformed to this world. Okay? Ibig sabihin, huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. At nakalagay din po yan sa 1 John chapter 2 verse 15 na sinasabi po doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So pinaalalahanan din po tayo ng Biblia na huwag nating mamahalin yung sanlibutan o yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan? Sabi sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, pita ng laman. Yan po ang mga bagay dito sa mundo, puro makalaman, kaya puro kasalanan. Sabi pa, and the lust of the eyes, yung pita ng mata. Ibig sabihin, ang gusto ngayong mapanood ng mga tao ay puro kasamaan, puro hindi maganda, puro kabastusan. So yan po yung mga nais ng mga mata ngayon sa sanlibutan. At sabi pa, and the pride of life, kayabangan ng buhay, kapalaluan ng buhay, ibig sabihin kayabangan, yan ang nasa sanlibutan ngayon. Ang mga tao, puro nagmamayabang, wala ng kapurihan sa Diyos, puro kayabangan. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Kahit sa kanilang mga style, fashion, uri ng pamumuhay, sapagkat lahat yan sila ay talagang karamihan sa kanila malayo sa salita ng Diyos yung kanilang uri ng pamumuhay. Pero tayong mga Kristiyano, iba na yung way ng ating pamumuhay at ito ay naayon na dapat sa gusto ng Diyos ayon sa kanyang salita. Sinabi din po doon na, be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, magkaroon din tayo ng pagbabago sa ating kaisipan na yung ating mindset dati sa sanlibutan nung tayo ay unsaved. Pero ngayon yung mindset na natin ay dapat iba na. Okay? Kung ang mindset mo dati ay hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpipray, ngayon, iset na natin yung ating kaisipan na dapat lagi na tayong magbabasa ng Biblia, lagi na tayong mananalangin, at lagi na tayong magsisimba. At sabi ng Biblia, talagang magta-transform tayo. Mababago yung ating buhay. At kapag ginawa nyo po yung apat na yan, sabi ng Biblia, that ye may prove what is that good, mapapatunayan nyo sa iyong mga sarili. Kapag ginawa nyo yung apat na yan, sabi ng Biblia, mapapatunayan nyo sa inyong mga sarili kung ano yung mabuti at and acceptable kung ano yung karapat-dapat and perfect, ito na, will of God. Ayun. So, malalaman nyo kung ano yung mabuti, kung ano yung katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos, na kagustuhan ng Diyos para sa inyong buhay kapag ginawa nyo yung apat na bagay na yan. So, sa akin, I tried my best by the grace of God na sundin ko yung apat na yan at ang naging resulta, gusto pala ng Diyos na ako ay maging isang pastor. So ngayon, nagpapastor na po ako ngayon. Meron na po akong asawa at isang anak and praise God dahil sa ito yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Simple lang ang aming pamumuhay pero dahil sa nasa kalooban kami ng Diyos, napakasarap at napakasayang tignan. Simpleng pamumuhay pero nandun yung totoong kasiyahan dahil sa natumbok mo yung gusto ng Diyos sa iyong buhay. So kung gusto mong malaman kung ano ang specific na gusto ng Diyos para sa iyong buhay, gawin mo rin tong apat na ito. Kaya kung meron po kayong tanong, mag-comment lang po kayo sa ating comment section or suggestion para sa ibang topic. Thank you and have a great day.